Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang ina at sa pananaw ninyo tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Sabi nila, ang pamilya ay isang kanlungan, isang ligtas na lugar sa gitna ng anumang unos. Pero paano kung ang mismong pamilyang pinag-alayan mo ng lahat ay siya palang dudurog sa iyong pagkatao? At sa gitna ng unos, saan ka huhugot ng lakas para muling bumangon? Ang malakas na kalabog ng makapal na sobre sa ibabaw ng mamahaling mesa na gawa sa naraang pumunit sa katahimikan ng sala. Isang tunog na kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng aircon at kasing talim ng kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan sa labas ng bintana. Nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin mula sa galit na mukha ng kanyang biyenan. Si Doña Silvana Montecarlo, patungo sa sobrang iyon. Papel de hilo, kulay krema. At sa loob niyon, alam niya, naroon ang hatol sa kanyang kinabukasan. Ano pa ang tinitingin-tingin mo dyan? Ang boses ni Doña Silvana ay parang yelong dumadampi sa kanyang balat. Buksan mo. Pirma na lang ng walang kwenta mong pangalan ng kulang dyan. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning nang abutin niya ang mga papeles, divorce petition. Bawat letra ay tila humihiwa sa kanyang puso. At sa dulo ng dokumento, malinaw ang pirma na kahit nakapikit ay kilala niya. Ignacio Montecarlo, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang mga anak. Hindi po ito totoo. Halos pabulong niyang sabi, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang paningin. Donya, Mama, pakiusap po. Kakausapin ko po si Ignacio. Aayusin po namin ito. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Silvana. Itinuro siya nito gamit ang isang daliring puno ng mga mamahaling diamante. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ng anak ko. Luningning, mula nang dumating ka sa pamilyang ito, wala kang ibang dinala kundi kamalasan. Isang pasanin. Akala mo ba habang buhay naming pagtitiisan ang isang babaeng galing sa putikan? Ang bawat salita ay isang sampal. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang dila niya ay tila naparalisa. Ang tanging nagawa niya ay umiling. Ang mga luhay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Nagmamakaawa po ako. Para na lang po sa mga anak namin. Para kay Pawid at Alitap. Ang mga bata, muling tumawa ang matanda. Huwag kang mag-alala. Hindi sila magugutom. Mananatili sa kanila ang apelyidong Montecarlo. Pero ikaw, tapos na ang maliligayang araw mo. Hindi ka nararapat sa pangalang yan. At lalong hindi ka nararapat sa anak ko. Sa desperasyon, inilibot ni Luningning ang kanyang mga mata sa kabuuan ng mansyon. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang anino, isang kakampi. At doon, sa tuktok ng malaking hagdanan na gawa sa marmol, nakita niya si Ignacio nakatayo. Nakatingin sa kanila, ang kanyang huling pag-asa. Ignacio? Sigaw niya, ang boses ay basag sa pagiyak. Ignacio, tulungan mo ako. Pakiusap, sabihin mo sa mama mo na hindi ito totoo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Luningning ang awa at sakit sa mga mata ng kanyang asawa, ngunit wala siyang nakitang lakas. Walang paninindigan. Sa isang iglap, umiwas ito ng tingin at walang salitang tumalikod. Naglaho sa dilim ng pasilyo sa itaas. Gumuho ang mundo ni Luningning. Ang huling sinag ng pag-asa ay namatay. Iyon na ang sagot. Isang tahimik na pagtataksil na mas masakit pa sa isinisigaw na mga salita ni Doña Silvana. Nakita mo na? Sabi ng Doña. Puno ng tagumpay ang tinig. Kahit ang sarili kong anak ay suko na sayo. Guardia! Dalawang lalaking nakauniporme ang mabilis na pumasok sa sala. Ilabas niyo ang babaeng yan. Malamig na utos ni Doña Silvana. At dalhin niyo rito ang mga bata.
Siguraduhin yung wala siyang ibang madadalang kahit ano, kundi ang mga suot niya sa katawan. Walang nagawa si Luningning ng marahan, ngunit may puwersa siyang hawakan sa magkabilang braso ng mga gwardiya. Hinila siya palabas. Ilang sandali pa, isang katulong ang lumabas. Kalong-kalong ang kanyang kambal na anak na parehong umiiyak dahil sa komosyon. "Mama! Mama!" sigaw ni Alitap. Ang kanyang munting mga braso ay nakaunat sa kanya. "Mga anak ko!" Pilit na kumakawala si Luningning, ngunit mas malakas ang mga gwardiya. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, itinulak siya palabas ng malaking tarangkahan ng Villa Escondido. Inabot sa kanya ang 2 batang paslit na basang-basa na rin. At sa harap niya, ang bakal na tarangkahan ay dahan-dahang nagsara, kasabay ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Nayakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak, sina Himpapawid at Alitaptap, ang kanyang langit at ang kanyang mumunting liwanag. Ngunit ngayon, ang langit ay umiiyak at ang liwanag ay halos hindi na makita. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa ilalim ng rumaragas ang ulan. Ang mga sasakyang dumadaan ay winawisikan lamang sila ng maruming tubig. Ang kanyang mga paa ay manhid na sa lamig. Ang kanyang puso ay durog na durog. Saan sila pupunta? Anong gagawin niya? Nang halos manghina na siya at madapa, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanila. Isang luma at kinakalawang na owner-type jeep ang huminto mismo sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana sa passenger side, sa likod ng salamin, sa kabila ng patak ng ulan, isang pamilyar at nag-aalalang mukha ang kanyang nakita. "Ning Apo, halika, sumakay ka na." Walang salitang namagitan sa kanila ni Aling Ginhawa sa loob ng sasakyan. Tanging ang mahinang tunog ng wiper at ang hikbi ng kanyang mga anak na unti-unti nang pinapatulog ng pagod ang maririnig. Nakatingin lang si Luningning sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng poste na naglalaho sa bawat patak ng ulan sa salamin. Bawat ilaw na yon ay parang isang pangarap na minsan niyang inabot, ngunit ngayon ay isa-isa nang namamatay. Ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa sa lamig na gumuguhit sa kanyang mga buto. Hindi pa rin niya lubos maisip na ang pamilyang minahal niya at pinaglingkuran sa loob ng 5 taon ay kaya siyang itapon na parang basura. Ang mukha ni Ignacio, ang kanyang duwag na pagtalikod, ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Nang huminto ang sasakyan, doon lang niya namalayan na nasa tapat na sila ng isang maliit ngunit malinis na bahay sa isang simpleng subdivision, malayo sa karangyaan ng Villa Escondido, ngunit may init at pakiramdam ng isang tunay na tahanan. "Halika na mga apo," marang sabi ni Aling Ginhawa, "pinapatay ang makina. Kailangan ninyong magpahinga." Sa loob ng bahay agad na inasikaso ng kanyang tiyahin ang mag-iina. Isang mainit na tuwalya, mga tuyong damit na kahit maluwag ay malinis, at isang tasang mainit na tsokolate ang nagbigay ng kaunting ginhawa sa nanlalamig nilang katawan. Maingat niyang pinatulog ang kambal sa nag-iisang kwarto ng bahay habang si Luningning ay naiwang nakaupo sa maliit na sofa sa sala, balot sa kumot at tulala pa rin. Umupo si Aling Ginhawa sa kanyang tabi. Hindi ito nagtanong, hindi ito nanghusga. Hinawakan lamang nito ang kanyang kamay, isang haplos na nagsasabing, "Nandito ako, nauunawaan kita." At sa simpleng haplos na yon, ang pader na itinatayo ni Luningning sa kanyang dibdib ay gumuho. Humagulhol siya ng walang tigil. Inilalabas ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pighati na kinimkim niya, hindi lang ngayong gabi, kundi sa loob ng maraming taon. Nang maubos na ang kanyang mga luha at mapalitan na ito ng pagod na mga hikbi, doon lang nagsalita si Aling Ginhawa. "Magpahinga ka muna, Ning," sabi nito. "Bukas, haharapin natin kung ano ang dapat harapin." Kinabukasan, nagising si Luningning sa amoy ng sinaing at pritong isda. Sa isang iglap,
Bumalik ang lahat ng alaala ng nakaraang gabi. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga anak na payapang natutulog pa rin sa kama, isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit. Determinasyon. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Pagkatapos ng kanilang almusal, habang naglalaro ang mga bata sa sahig, may kinuha si Aling Ginhawa mula sa isang lumang baul na kahoy sa sulok. Isang maliit na kwaderno na balot sa kupas na katad at tinalian ng isang pirasong abaka. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa sa harap ni Luningning. "Ano po ito, tiya?" tanong ni Luningning. "Pamana," sagot ng matanda. Ang mga mata ay nangungusap. "Pamana sa atin ang lola ng lola mo. Ang lola sa tuhod mo, si Apong Sela. Diyan nakasulat ang lahat ng kanyang kaalaman sa pagluluto." Binuksan ni Luningning ang kwaderno. Ang mga pahina ay kulay dilaw na dahil sa katagalan. Ang mga nakasulat ay nasa sulat ng kamay. Maganda, ngunit luma na ang itsura. Mga listahan ng sangkap, mga paraan ng pagluluto, mga sikreto ng kusina. "Ang pamilya natin ay hindi mayaman, Ning," pagpapatuloy ni Aling Ginhawa. "Pero hindi tayo kailanman nagutom dahil sa pagmamahal at sa husay sa pagluluto na ipinasa sa atin. Ito ang bumuhay sa amin noon at baka ito rin ang bubuhay sa inyo ngayon." Isang pahina ang partikular na nakaagaw ng pansin ni Luningning. Sa itaas nito ay nakasulat, "Kalderetang puso." Ang recipe ay simple, walang mga kakaibang sangkap, ngunit may mga tala sa gilid tungkol sa tamang oras ng pagpapakulo at sikreto ng pampalambot na galing sa puso ng saging. Naalala niya, ito ang laging niluluto ng kanyang ina tuwing may espesyal na okasyon. Isang lasang pamilyar, isang lasang naguwi sa kanya sa kanyang pagkabata. Sa mga sumunod na araw, tila wala sa sarili si Luningning. Ngunit isang hapon, habang pinagmamasdan ang mga anak na naglalaro, tila may nag-udyok sa kanya. Tumayo siya. Kinuha niya ang kwaderno, pumunta sa palengke gamit ang kaunting perang ibinigay ng kanyang tiyahin, at binili ang lahat ng sangkap para sa kalderetang puso. Sa maliit na kusina ni Aling Ginhawa, sinimulan niyang magluto. Sa bawat hiwa ng bawang, sa bawat gisa ng sibuyas, sa bawat halo sa kumukulong kaldero, isang bagay sa loob niya ang muling nabubuhay. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may sariling memorya. Ang amoy na kumakalat sa kabahayan ay hindi lang amoy ng pagkain. Ito ay amoy ng pag-asa. Amoy ng nakaraan na nagbibigay lakas sa kasalukuyan. Nang matikman niya ang unang kutsara ng niluto niyang kaldereta, napapikit siya. Nandoon lahat. Ang lasa ng pagmamahal ng kanyang ina. Ang ala-ala ng kanilang simpleng pamumuhay. Ang init na bumalot sa kanyang puso. Ito ay higit pa sa pagkain. Ito ay ang kanyang pagkatao. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang kambal, pinagmasdan sila ni Luningning. Ang mga inosente nilang muka ang nagsilbing liwanag sa kanyang madilim na mundo. Hinaplos niya ang buhok ni Pawid, hinalikan ang noo ni Alitap. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya hahayaang sirain ng mga Monte Carlo ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Mayroon siyang talento, mayroon siyang pamana, at higit sa lahat, mayroon siyang dalawang anghel na pinanghuhugutan niya ng lakas. Kinabukasan, sa isang maliit na espasyong inuupahan malapit sa kanilang bahay, abala si Luningning. May hawak siyang pinsel at isang lata ng pintura. Sa isang simpleng piraso ng kahoy, isinulat niya ang dalawang salita. Kusina Diwa. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang isinabit ang karatula sa harap ng pinto. Ito na, ang simula. Ang kanyang munting laban. Binuksan niya ang pinto sa unang pagkakataon. Hindi alam na sa pagbukas na yon, ang tadhana ay nag-aabang na pala sa kanya sa kabilang kanto.
Lumipas ang mga oras na tila usad pagong. Ang amoy ng kalderetang puso na niluto ni Luningning ay naging permanente ng palamuti sa hangin ng kusina diwa. Ngunit ang hangin ding iyon ang tanging gumagalaw sa loob ng kanyang munting kainan. Ang mga mesang pinunasan niya hanggang sa kumintab ay nanatiling walang laman. Ang mga upuang inayos niya ng perpekto ay nanatiling malamig. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatayo ng kanyang balahibo, sinusundan ng mabilis na pagtibok ng kanyang dibdib na agad ding napapalitan ng pagkadismaya. Tanghali na, ang panahong dapat sana'y abala ang mga tao sa paghahanap ng pananghalian. Ngunit walang pumapasok, walang nagtatanong, tila invisible ang kanyang karatulang pinaghirapan. Sumandal si Luningning sa pader, ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nanlalamig, tulad ng kanin na kanina pa nakahain. Baka mali siya, baka nagkamali siyang umasa na ang isang simpleng putahe ay kayang bumago sa kanyang kapalaran. Baka hanggang dito na lang talaga siya. Isang babaeng bigo, sinusubok pang bumangon pero hinihila pa rin pababa ng tadhana. Samantala, ilang kanto lang ang layo mula roon, isang itim at mamahaling sedan ang biglang umusok at tumirik sa gilid ng kalsada. "Sir, mukhang may problema tayo sa makina," sabi ng driver kay Lakan Magdiwang na abala sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang tablet. Napaangat ng tingin si Lakan. Ang kanyang noo ay bahagyang kumunot sa inis. "How long will it take to fix?" "Tatawag po ako ng tulong, sir. Pero baka abutin tayo ng 1 oras o higit pa." Bumuntong hininga si Lakan. Late na siya sa isang importanteng meeting, ngunit walang siyang magagawa. "Fine. I'll wait somewhere nearby. Tawagan mo ako kapag ayos na." Bumaba siya ng sasakyan. Inayos ang gusot sa kanyang mamahaling suit. Ang init ng araw ay agad dumampi sa kanyang balat. Iritableng inilibot niya ang paningin, naghahanap ng kahit anong coffee shop o restaurant na may aircon kung saan siya pwedeng maghintay. Ngunit puro mga luma at maliliit na tindahan lang ang nasa paligid. At noon, isang kakaibang amoy ang nahagip ng kanyang pang-amoy. Hindi ito ang karaniwang amoy ng usok o alikabok ng kalye. Isang amoy na pamilyar ngunit matagal na niyang hindi nalalanghap. Malinamnam. May pahiwatig ng mga pampalasang ginisa sa pag-ibig. Parang amoy ng tahanan. Sinundan niya ang amoy na yon, na tila may sariling isip na humihila sa kanya. Dinala siya nito sa harap ng isang maliit na kainan na may karatulang kahoy. Kusina diwa. Simple. Walang karangyaan. Ngunit malinis tingnan. Dahil na rin sa gutom at sa kuryosidad, nagpasya siyang pumasok. Sa loob, isang babae ang agad na napatayo mula sa kanyang pagkakaupo. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Halatang hindi ito sanay na may pumapasok na customer, lalo na isang lalaking nakasuot ng corporate attire na tila naligaw lang mula sa Makati. Good afternoon po. Welcome sa Kusina Diwa." Bati ni Luningning, ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango lang si Lakan at naupo. "Anong meron kayo?" tanong niya. Ang boses ay formal at walang emosyon. Mayroon po kaming special for today. Kalderetang puso po." Alok ni Luningning. Hindi pamilyar kay Lakan ang pangalan, ngunit ang amoy ay nagsasabing iyon ang dapat niyang tikman. "Sige, bigyan mo ako niyan." Habang hinahanda ni Luningning ang pagkain, hindi mapigilan ni Lakan na pagmasdan ang babae. Simple ang itsura nito, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata na hindi maitago ng kanyang pilit na ngiti. Nang ilapag ni Luningning ang isang mangkok ng kumukulong pa sa init na kaldereta at isang platong kanin sa kanyang harapan, halos hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang kutsara, handa nang kumain para lang matapos na. Ngunit nang ang unang kutsara ng sabaw at hibla ng malambot na karne ay dumampi sa kanyang dila, natigilan si Lakan. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot.
Hindi ito basta lasa ng karne at sarsa. Mayroon itong kwento. Ang anghang ay banayad. Ang tamis ng kamatis ay sakto. Ang lambot ng karne ay tila natutunaw. Ngunit may isang lasa, isang sikretong sangkap na hindi niya matukoy, isang lasang nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan, ng mga lutong bahay na puno ng pagmamahal na matagal na niyang kinalimutan sa gitna ng kanyang abalang buhay bilang CEO. Napapikit siya, napakagatlabi, kumuha siya ng pangalawang kutsara, ganoon pa rin. Isang perpektong timpla ng alat, asim, tamis, at isang bagay na hindi maipaliwanag, kaluluwa. Diwa. Ibinaba niya ang kutsara at tinitigan ng babae na ngayon ay nakatayo sa isang sulok at kinakabahang pinapanood siya. Ngayon, ang pagtingin niya ay iiba na. Hindi na ito isang simpleng may-ari ng karinderya. Sa kanyang harap ay isang henyo sa pagluluto. Saan mo nakuha ang recipe na ito? Tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng intensidad na ikinagulat ni Luningning. Papamana pa po ng aking lola sa tuhod. Sagot niya, tumayo si Lakan. Lumapit siya sa counter kung nasaan si Luningning. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang isip ay tumatakbo na sa mga numero, marketing strategies, at sa napakalaking potensyal ng kanyang natuklasan. Miss, I don't know who you are. Simula niya, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. But this recipe? This will change your life. Let's talk business. Natulala si Luningning. Hindi niya maintindihan. Business? Ang kanyang maliit na kusina? Bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan ng kalye. Isang itim at kumikinang na Mercedes-Benz ang huminto ng padabog sa tapat mismo ng kusina diwa. Bumukas ang pinto sa likuran at mula roon, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit, suot ang malaking sunglasses at may aura ng kapangyarihan at pagmamataas. Nanlaki ang mga mata ni Luningning, nanigas ang kanyang buong katawan. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Doña Silvana Montecarlo. Ang pagdating ni Doña Silvana ay tila nagdala ng sarili nitong klima sa loob ng kusina diwa. Ang dating mainit-init na hangin ay biglang nanlamig. Para kay Luningning, tila may humigop sa lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang takot na dulot ng babaeng ito ay nakaukit na sa kanyang sistema. Isang lason na muling kumakalat sa kanyang mga ugat. Tinanggal ni Doña Silvana ang kanyang sunglasses, inilalantad ang mga matang mapanuri at puno ng pagkamuhi. Inilibot nito ang tingin sa munting kainan at sa bawat sulok na kanyang tinitingnan, isang mapanlait na ngisi ang gumuguhit sa kanyang mga labi. Kusina diwa, basa niya sa karatula sa loob. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Anong kababalaghan ito? Luningning, hindi ka pa ba nakontento sa kahihiyang idinulot mo sa pamilya? Ngayon naman, nagtayo ka ng ganitong karinderya sa gilid ng kalsada para ipagsigawan sa buong mundo na isa kang Monte Carlo na galing sa putikan? Napaatras si Luningning. Ang bawat salita ay isang dagang tumatama sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Wala po akong ginagawang masama. Nagsisikap lang po akong itaguyod ang mga anak ko. Itaguyod? Humalakhak ang Donya. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng mumurahing pagkain, dinudungisan mo ang pangalan namin. Isara mo ito. Ngayon din. Bago pa man makasagot si Luningning, humakbang si Lakan magdiwang. Ang kaninang paghanga sa kanyang muka ay napalitan ng malamig na profesionalismo. Excuse me, ma'am. Anya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. I don't believe we've been introduced. I am Lakan Magdiwang at mukhang naiistorbo ninyo ang business meeting namin. Tumingin si Doña Silvana kay Lakan mula ulo hanggang paa. Kinilala niya ang aura ng kapangyarihan at yaman, ngunit hindi ito sapat para siya'y masindak.
At sino ka naman sa tingin mo? Ang tagapagtanggol ng babaeng ito? I am her business partner. Diretsong sagot ni Lacan. Isang pahayag na ikinagulat hindi lang ni Doña Silvana, kundi pati na rin ni Luningning. Ang tawa ni Doña Silvana ay mas lalong lumakas. Business partner? Huwag mo akong patawanin, Ginoo. Baka hindi mo alam, ang babaeng kinakausap mo ay ang pinalayas kong manugang. Isang babaeng walang kahit anong halaga. Kung ano man ang ipinangako niya sa'yo, isa yung kasinungalingan. Binalingan niya muli si Luningning, ang mga matay nag-aapoy. Binibigyan kita ng isang araw. Isara mo ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Tumalikod na si Doña Silvana at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay may diin. Bago ito tuluyang sumakay sa kotse, humarap itong muli. At ikaw, Mr. Magdiwang, sabi nito, ang boses ay isang babala. Maging maingat ka sa mga taong kinakalaban mo. Nang makaalis ang sasakyan, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Nanginginig ang mga tuhod ni Luningning at napahawak siya sa mesa upang huwag matumba. Ang lakas ng loob na sinimulan niyang buuin ay biglang naglaho. Ayos ka lang ba? Tanong ni Lacan. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Tumangulang si Luningning, hindi magawang magsalita. Huwag mo siyang intindihin, sabi ni Lacan. Ang kanyang determinasyon ay mas lalo lang tumibay. Ang pagtatangkang manira ng Donya ay nagsilbi lang na kumpirmasyon na mayroong isang bagay na napakahalaga sa mga kamay ni Luningning. Ang banta niya ay nagpapatunay lang na tama ako. May hawak kang ginto, Luningning. At takot siyang makita ng mundo ang kinang nito. Tumingin si Luningning sa kanya, ang mga matay puno ng pagkalito at takot. Pero makapangyarihan siya. Kaya niyang gawin ang lahat. Hindi kung nasa panig mo ako, sabi ni Lacan. Hindi ko hahayaang sirain niya ang potensyal ng recipe mo at hindi ko hahayaang saktan kanya. Sa loob ng itim na Mercedes-Benz, nanginginig sa galit si Doña Silvana. Paanong ang lasa ng kalderetang yon ay muling lumitaw? Ang lasang matagal na nilang itinago at inangkin. Ang pundasyon ng kanilang yaman. Ang babaeng iyon ay hindi lang isang kahihiyan. Isa siyang panganib. Isang multo ng nakaraan na bumalik upang maningil. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Nakinig ka ba sa mga sinabi ko kanina? Malamig niyang sabi sa kabilang linya. May isang munting problema na kailangan mong ayusin. Oo. Ang pangalan ng lugar ay Kusina Diwa. Gusto kong mawala yan sa mapa. Gumawa ka ng kwento. Isang iskandalo. Isang bagay na dudurog sa kanya nang hindi na siya muling makakabangon pa. Siguraduhin mo. Ibinaba niya ang telepono. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos ka na, Luningning. Samantala, sa Kusina Diwa, inilabas ni Lacan ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya sa mesa ang isang dokumento, isang Memorandum of Agreement. Ito ay pauna lang, paliwanag niya. Isang kasunduan na nagsasabing ang Magdiwang Foods ay may eksklusibong karapatan na i-develop at i-market ang iyong recipe. At bilang kapalit, bibigyan ka namin ng kapital para palakihin ang lugar na ito at poprotektahan ka namin sa anumang legal na problema. Nakatitig lang si Luningning sa papel. Ang mga salita ay tila lumulutang. Ito na ba ang sagot? Ang tulong na hindi niya inaasahan? Nag-alinlangan siya. Ngunit nang maalala niya ang mukha ng kanyang mga anak at ang determinadong mukha ni Doña Silvana, alam niya ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang ballpen na inabot ni Lacan. Nanginginig ang kamay, ngunit buo ang loob. Inilagda niya ang kanyang pangalan, Luningning Alcaraz. Isang maliit na pirma para sa isang malaking laban. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Lacan. Welcome to the future, Miss Alcaraz.
Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Luningning ng tunay na pag-asa. Ngunit habang kinakamayan niya si Lakan, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang unknown number. Kinakabahan niyang sinagot ito. Hello? Good afternoon? Is this Miss Luningning Alcaraz, owner of Kusina Diwa? Tanong ng isang formal na boses ng lalaki. O, opo. Ako nga po. Kami po ay mula sa City Health Department. Nais lang po naming ipaalam na nakatanggap kami ng maraming reklamo. Ang inyo pong kainan ay isinasangkot sa isang insidente ng mass food poisoning. Ang telepono ay tila naging isang pirasong yelo sa kamay ni Luningning bago ito tuluyang bumagsak sa semento. Mass food poisoning. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang hatol na mas malupit pa sa utos ng pagpapalaya sa kanya. Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Lakan. Nakita ang biglang pagputla ng mukha ni Luningning. City Health. Hirap na hirap si Luningning bigkasin ang mga salita. May nagreklamo raw. Nalason daw ang mga kumain dito. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Lakan. Hindi ito nagkataon lang. Masyadong mabilis. Masyadong perpekto ang tiyempo. Ito na ang ganti ni Doña Silvana. Isang patibong. Mariin niyang sabi, huwag kang maniwala dyan. Ngunit huli na ang lahat. Ilang minuto pa lang ang lumilipas. Isang puting van na may logo ng City Health Department ang huminto sa tapat. Dalawang lalaking nakauniforme ang bumaba. May dalang mga papeles at isang malaking rolyo yun ang dilaw na tape. Walang nagawa si Luningning kundi manood habang sinisiyasat nila ang kanyang maliit na kusina. Wala silang nakitang anumang dumi o mali. Ngunit ang utos ay malinaw. Pasensya na po, ma'am. Pero kailangan po naming isarapan samantala ang inyong establishmento habang isinasagawa ang investigasyon. Sabi ng isa sa mga lalaki, iniiwasan ng kanyang mga mata. At pagkatapos, sa harap ni Luningning at Lakan, idinikit nila ang pinakamasakit na salitang nabasa niya sa buong buhay niya, nakasulat sa makapal at itim na letra sa dilaw na tape. Closed. Pending investigation ang bawat pulgada ng tape na yon na idinidikit sa kanyang pinto at bintana ay tila isang piit na bakal na ikinukulong hindi lang ang kanyang munting negosyo, kundi pati ang kanyang bagong pag-asa. Ang gabi ay naging isang walang katapusang bangungot. Nang sumunod na umaga, sumabog ang balita. Hindi lang sa mga lokal na pahayagan, kundi sa lugar kung saan pinakamabilis kumalat ang lason ng paninira sa social media. Isang sikat na vlogger ang unang nag-post. Nakakalarm. Munting karinderya sa Sansinag. Sanhi ng food poisoning outbreak? Ating alamin. Sinundan ito ng sunod-sunod na mga artikulo mula sa mga hindi kilalang websites. May mga litrato pa ng Kusina Diwa na kuha mula sa malayo at ang mga komento. Ang mga komento ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Kaya mahirap magtiwala sa mga ganyang kainan eh. Mura nga, buhay mo naman ang kapalit. Dapat dyan kasuhan at ipakulong. Walang konsensya. May mga nagpapanggap pang biktima. Kakakain lang namin dyan kahapon ng pamilya ko. Ngayon, lahat kami ay nasa ospital. Mananagot ka. May-ari ka. Nakaupo, si Luningning sa sala ni Aling Ginhawa. Hawak ang cellphone, binabasa ang bawat komento habang ang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Ang kanyang pangalan, ang kanyang mukha ay nakakalat na. Siya na ang kontrabida. Ang babaeng marumi. Ang babaeng walang puso. Ang lahat ng sinabi ni Doña Silvana tungkol sa kanya ay tila pinatutunayan ngayon ng buong mundo. Samantala, sa malamig at modernong boardroom ng Magdiwang Foods, si Lakan ay nasa gitna ng sarili niyang bagyo. Lakan, are you insane? Sabi ni Mr. Roses, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. This is a PR nightmare. Ang pangalan ng Magdiwang Foods ay nadadamay sa isang issue ng food poisoning
At hindi pa man tayo nagsisimula. It's a demolition job and you all know it. Kalmadong sagot ni Lakan, ngunit may diin sa bawat salita. We don't know that. Sabat ng isa pa. Ang alam lang natin, ang babaeng pinirmahan mo ng kontrata ay nasa gitna ng isang malaking iskandalo. The market is reacting. Our stock prices dipped by 3 points this morning. 3 points, Lakan. We need to cut our losses. I-terminate mo ang kontrata. Now, umiling si Lakan. Hindi. I trust my instincts and I trust her recipe. This is an attack precisely because her product is that good. Instincts don't run a multi-million peso company, sigaw ni Mr. Roses. Facts do, at ang katotohanan, Lakan, ay masisira ang reputasyon natin dahil sa kanya. Choose. It's either this unknown woman or this company that your father built. Natahimik ang buong kwarto. Ang bigat ng kanilang mga salita ay dumagan kay Lakan. Ang kumpanyang ito ay buhay niya. Ngunit ang pagtalikod kay Luningning ngayon ay parang pagtalikod sa isang bagay na mas mahalaga. Prinsipyo at ang paniniwala sa tama. Nang gabing iyon, bumalik si Luningning sa kanyang munting kusina. Nakatayo siya sa labas, pinagmamasdan ng dilaw na tape na tila isang malaking sugat sa kanyang pangarap. Tapos na ang lahat bago pa man magsimula. Pag-uwi niya sa bahay ni Aling Ginhawa, yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod habang nakaupo sa sahig. Basang-basa ang kanyang mukha sa luha. Tiya, tama po siguro sila. Hikbi niya. Tama si Doña Silvana. Wala po akong kwenta. Isang kamalasan. Sana hindi ko na lang sinubukan. Lumapit si Aling Ginhawa at niyakap siya ng mahigpit. Huwag mong sabihin yan, apo. Huwag na huwag. Pero totoo po, tiya. Tingnan niyo po ang nangyari. Sinubukan kong bumangon. Pero ano? Mas lalo lang akong ibinaon sa putik. Sawang-sawa na po akong masaktan. Kinuwento niya ang lahat, mula sa pagdating ni Lakan hanggang sa pagbabanta ni Doña Silvana. Galit na galit po siya, tiya, patuloy ni Luningning. Noong makita niya ang kainan ko, nung naamoy niya ang kaldereta, parang nakakita siya ng multo. Parang kilala niya ang amoy, tiya. Parang galit na galit siyang naamoy niya ulit yon. Sa pagkarinig nito, biglang natigilan si Aling Ginhawa. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang mga mata niya'y nanlaki. Binitiwan niya ang pagkakayakap kay Luningning at tinitigan ito ng diretso. Ang mga piraso ng isang lumang palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang galit ni Doña Silvana. Hindi lang iyon dahil sa pagkamuhi. Iyon ay dahil sa takot. Apo, sabi ni Aling Ginhawa, ang boses ay nanginginig at puno ng isang biglaang realisasyon. May kailangan kang malaman, isang bagay na mas malaki pa sa ating dalawa. Hinawakan niya ang kamay ni Luningning ng mahigpit. Ang sikreto ay hindi lang nasa loob ng kwaderno. Ang mga salita ni Aling Ginhawa ay binitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Napatingin si Luningning sa kanyang tiyahin. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito. Ano po ang ibig niyong sabihin, tiya? Huminga ng malalim si Aling Ginhawa. Tumayo ito at kinuha ang lumang kwaderno mula sa ibabaw ng aparador. Inilapag niya itong muli sa mesa, ngunit sa pagkakataong ito, ang pagtingin niya rito ay hindi na lang basta paghanga, kundi may kasamang lungkot at matagal nang itinatagong sama ng loob. Ang kwentong ito ay hindi ko dapat sasabihin sa iyo, apo. Mahinang simula ng matanda. Dahil ayaw na ng nanay mo na balikan pa ang sakit. Pero ngayon kailangan mo nang malaman. Kailangan mong malaman kung ano talaga ang ipinaglalaban mo. Umupo siyang muli sa tapat ni Luningning. Ang lola sa tuhod mo, si Apong Sela, pagpapatuloy niya, ay hindi lang isang simpleng may bahay na mahusay magluto. Siya ang pinakamagaling na kusinera sa kanilang bayan. Ang kanyang kaldereta ay isang alamat.
kilala sa buong probinsya. Noong mga panahong iyon, nagsisimula pa lang ang pamilyang Monte Carlo. Hindi pa sila kasing yaman at kapangyarihan tulad ngayon. Nagmamay-ari lang sila ng isang maliit na kainan. At ang nag-iisang layunin ng batang Don Ricardo Montecarlo, ang lolo ni Ignacio, ay ang mapasikat ang kanilang pangalan sa larangan ng pagkain. Ang bawat salita ni Aling Ginhawa ay tila isang pagbubukas ng isang lumang libro na puno ng alikabok. Si Luningning ay nakikinig lang. Ang kanyang puso ay nagsisimula ng kumabog ng mas mabilis. Narinig ni Don Ricardo ang tungkol sa husay ni Apong Sela. Kinuha niya ito bilang punong kusinera at sa loob ng 1 taon, ang kainan ng mga Monte Carlo ay naging pinakasikat sa buong rehiyon. Ang mga tao ay dumarayo para lang matikman ang kaldereta na niluluto niya. Ngunit si Don Ricardo ay 1 taong sakim. Ang boses ni Aling Ginhawa ay nagsimulang magkaroon ng pait. Hindi siya nakontento na empleyado lang niya si Apong Sela. Gusto niyang angkinin ang recipe, ang sikreto. Paulit-ulit niya itong tinanong, ngunit hinding-hindi ito ibinigay ni Apong Sela dahil alam niya na ang recipe na yon ay ang tanging yaman ng ating pamilya. Isang araw, nagkaroon ng malaking sunog sa palengke. Maraming nadamay na kabahayan, kasama na ang munting bahay kung saan nakatira si Apong Sela at ang kanyang pamilya. Walang naisalba, maliban sa kanyang buhay. Tumingin si Aling Ginhawa sa mga mata ni Luningning. Walang nakakaalam kung paano nagsimula ang sunog. Ngunit pagkatapos ng trahedyang yon, inalok ni Don Ricardo si Apong Sela ng tulong pinansyal. Malaking halaga, sapat, para makapagsimula siyang muli. Ngunit may isang kondisyon, ibigay niya ang recipe. At dahil sa matinding pangangailangan at sa pag-aalala sa kanyang mga anak, pumayag si Apong Sela. Ibinigay niya ang orihinal na kwaderno. Napatakip ng bibig si Luningning. At hindi lang iyon, dagdag ni Aling Ginhawa, ang galit ay malinaw na sa kanyang tinig. Kasama sa kasunduan ay ang pananahimik, na hinding-hindi na niya muling lulutuin ang kaldereta, na ang recipe ay magiging pag-aari na ng mga Monte Carlo. Ang kwadernong hawak natin ngayon ay isang kopya lamang na palihim na isinulat ni Apong Sela bago niya ito isinuko. Mula sa araw na yon, pagtatapos ng matanda, ang kalderetang puso ay naging Monte Carlo's pride. Ang pundasyon ng kanilang imperyo, ang lasang inangkin nila, ang lasang ipinagdamot nila sa mundo, ang lasang ninakaw nila sa atin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ng piraso ay nagkasya na. Ang galit ni Doña Silvana, ang pagkasuklam niya, ang takot niya, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil ang pagbubukas ng kusina diwa ay hindi lang isang hamon sa kanilang estado. Ito ay isang pagbubukas ng isang libingan kung saan nakahimlay ang kanilang pinakamalaking kasalanan. Ang sakit na nararamdaman ni Luningning kanina ay biglang nag-iba ng anyo. Ang lungkot ay naging pighati. Ang pighati ay naging galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Apong Sela, para sa kanyang ina, para sa kanilang ninakaw na kasaysayan. Tumayo siya. Ang mga luhang kanina'y simbolo ng kahinaan ay naging simbolo na ngayon ng isang sumpa. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa, ay nagliliyab na ngayon sa determinasyon. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa isang sirang kasal. Hindi na ito tungkol sa isang maliit na karinderya. Ito ay tungkol sa katarungan. Hindi na ako iiyak, tiya, sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Hindi na ako magmamakaawa. Tumingin siya sa kanyang tiyahin, isang bagong lakas ang dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Sisingilin ko sila. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang contacts
at pinindot ang isang pangalan. Lakan Magdiwang. Ilang ring lang ay sumagot na ito. Luningning? Ayos ka lang ba? I was about to call you. Mr. Magdiwang. Putol ni Luningning sa sasabihin nito. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagkatakot, malamig, matatag. I have something that will destroy the Monte Carlos. Natahimik si Lakan sa kabilang linya. Meet me. Kinabukasan, dala-dala ang lumang kwaderno na ngayon ay hindi na lang isang koleksyon ng mga recipe, kundi isang ebidensya. Nag-abang si Luningning ng taxi. Hindi niya hinintay si Lakan. May isang bagay siyang kailangang gawin mag-isa. Sumakay siya. May isang lugar siyang kailangang puntahan. Isang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngunit ngayon ay simbolo na ng isang malaking kasinungalingan. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Tumingin si Luningning sa labas ng bintana. Ang kanyang refleksyon ay isang babaeng may bagong misyon. Sa Villa Escondido. Ang Villa Escondido ay kasing enggrande pa rin ng dati. Ang mga halamang inalagaan ng husto, ang malawak na hardin, at ang mansyon na tila isang palasyo ay pareho pa rin. Ngunit para kay Luningning, ang lahat ng karangyaan ito ay isa na ngayong malaking kasinungalingan, itinayo sa pundasyon ng ninakaw na pawis at pangarap ng kanyang ninuno. Naglakad siya patungo sa malaking pinto na gawa sa nara. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang dating takot ay napalitan na ng matuwid na galit. Hindi na siya ang babaeng umiiyak na pinalayas dito. Isa na siyang inapo na bumalik upang maningil. Pinindot niya ang doorbell. Isang katulong ang nagbukas at nanlaki ang mga mata nang makita siya. Bago pa man ito makapagsalita, nagsalita na si Doña Silvana mula sa loob. Papasukin mo siya. Ang sala ay kasing lamig ng dati. Nakaupo si Doña Silvana sa kanyang paboritong silyang may mataas na sandalan. Tila isang reyna sa kanyang trono. Isang tasa ng tsa ang nasa kanyang harapan. Kalmado, kontrolado. Tila inaasahan na niya ang pagdating ni Luningning. Nagbalik ka, sabi ng Donya. Walang bakas ng gulat sa kanyang boses. Akala ko ba ay malinaw na hindi ka na parte ng lugar na ito? Hindi nagsalita si Luningning. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesang namamagitan sa kanila. Walang takot niyang inilapag sa ibabaw nito ang luma at kupas na kwaderno. Nandito ako para bawiin ang samin. Tiningnan ni Doña Silvana ang kwaderno. Pagkatapos ay tumingin kay Luningning at isang mapanlait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito? Isang lumang kwaderno? Ito ba ang alas mo, Luningning? Isang koleksyon ng mga recipe na maaaring sinulat ng kahit sino. Alam niyo po kung ano ito, mariing sagot ni Luningning. Alam niyo ang kwento ni Apong Sela. At alam niyong ang bawat butil ng bigas na kinakain niyo at bawat sentimong nasa bangko niyo ay galing sa pawis niya. Isang magandang kwento? Sabi ng Donya. Pumapalakpak pa ng dahan-dahan. Nakakaantig. Ngunit yan lang yan. Isang kwento. Walang ebidensya. Salita mo laban sa salita ko. At sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng mundo? Ang isang hamak na tindera ng kaldereta? O ang isang Monte Carlo? Maaring wala akong pangalan, giit ni Luningning, pero meron akong katotohanan. Ang katotohanan ay isang bagay na nabibili, Hija, ganti ni Doña Silvana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na ngayon. At matagal na naming binili ang katotohanang yan. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Hindi ako aalis hanggat hindi nyo ibinabalik ang nararapat sa amin at nililinis ang pangalan ko. Mama? Luningning? Isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa hagdanan, bumaba si Ignacio. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito, nabigla sa muling pagdating ng kanyang asawa. Ignacio, napalingon si Luningning, isang bahagyang pag-asa ang sumibol sa kanyang puso.
Pakiusap, Ignacio. Alam mo ang tama. Sabihin mo sa ina mo na itigil na ito. Nagpalipat-lipat ng tingin si Ignacio mula sa nagmamakaawang mukha ni Luningning patungo sa nag-aapoy na mga mata ng kanyang ina. Nakita ni Luningning ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ito na. Ito na ang pagkakataon niyang mamili ng tama. Ngunit si Doña Silvana ay hindi nagpapatalo. Tumingin ito sa sariling anak, isang tingin na hindi nag-uutos kundi nagpapaalala. Isang tingin na may kasamang isang madilim na sikreto. Ignacio, anak, sabi ng Donya. Ang boses ay nagbago. Naging malumanay, ngunit may nakatagong kamandag. Naalala mo ba ang gabing iyon? 10 taon na ang nakalipas? Ang basag na sasakyan? Ang dugong hindi mo malimutan? Ang lahat ng ginawa ko para iligtas ka sa kulungan. Nanlamig si Ignacio. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang sikretong yon, ang aksidenteng yon, ang kasalanang habambuhay niyang pasanin at ang utang na loob na siyang kadena sa kanyang leeg. Sabihin mo sa kanya, Ignacio, utos ng Donya. Sabihin mo sa babaeng ito ang katotohanan. Nanginginig si Ignacio. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Luningning, patawarin mo ako, pabulong niyang sabi. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang ina. Isinuot ang maskara ng isang masunuring anak. Mama, tama po kayo. Ang babaeng ito ay isang manloloko. Ang kwadernong yan, isa lang yang lumang basura. Sinusubukan niya lang tayong sirain at gawan ng kwento para makakuha ng pera. Ang bawat salita ay isang punyal na itinarak sa puso ni Luningning. Ang huling sinag ng pag-asa ay tuluyan ng namatay. Hindi ito pagtataksil ng isang asawa. Ito ay pagtataksil ng isang kaluluwa. Gumuho ang kanyang mundo. Napaurong siya. Ang lakas na dala niya kanina ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang matinding sakit. Hindi. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kasabay noon, ang pinto ng mansyon ay bumukas. Si Lakan magdiwang ay pumasok. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Hinanap niya si Luningning pagkatapos ng tawag nito. At dito siya dinala ng kanyang mga tauhan. Ngunit ang naabutan niya ay isang eksenang sumira sa kanyang puso. Nakita niya ang panlulumo sa mukha ni Luningning. Nakita niya ang tagumpay sa mukha ni Doña Silvana. At narinig niya ang huling mga salita ng kasinungalingan mula kay Ignacio. Nakita mo na? Sabi ni Doña Silvana, nakatingin kay Lakan. Ito ang babaeng pinagkakatiwalaan mo, isang desperada at sinungaling. At ngayon, kung maaari, umalis na kayong lahat sa pamamahay ko. Walang nagawa si Luningning. Tinalikuran niya ang lahat at naglakad palabas. Ang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. Sinundan siya ni Lakan, ngunit hindi siya nito magawang hawakan. Para siyang isang babasaging bagay na anumang oras ay maaaring mabasag. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway, papalabas ng tarangkahan, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito. Iniisip na si Lakan lang ang tumatawag, ngunit isa itong text message mula sa isang unknown number. Ang laman ng mensahe, hindi lahat ng nakita mo ay totoo. Mag-ingat ka. At sa ilalim nito, isang address ng isang luma at abandonadong bodega sa kabilang parte ng syudad. Ang biyahe pabalik mula sa Villa Escondido ay nababalot ng mabigat na katahimikan. Nakatingin lang si Luningning sa labas ng bintana ng sasakyan ni Lakan, ngunit wala siyang tunay na nakikita. Ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ay ang mga mata ni Ignacio, mga matang puno ng sakit, ngunit nagbitiw ng mga salitang puno ng kasinungalingan. Ang pagtataksil na yon ay mas masakit pa sa 10 beses na pagpapalayas sa kanya. Si Lakan, sa kanyang tabi, ay hindi nagsasalita. Alam niyang walang salita ang kayang magbigay
ng ginhawa sa ganitong klasing sugat. Ngunit sa kabila ng nasaksihan, sa kabila ng tila malinaw na pagkatalo, may isang bagay sa loob niya ang hindi naniniwala. Ang takot sa mga mata ni Ignacio, ang labis na kumpiyansa ni Doña Silvana, ang mga ito ay hindi kilos ng mga taong nasa panig ng katotohanan. Pagdating sa tapat ng bahay ni Aling Ginhawa, pinatay ni Lacan ang makina. Luningning, mahina niyang sabi, hindi pa tapos ang laban. Hindi lumingon si Luningning. Tapos na, Lacan. Sagot niya, ang boses ay walang buhay. Wala akong laban sa kanila. Pamilya sila. At ako, wala. Mayroon kang katotohanan at mayroon ka sa akin, maring sabi ni Lacan. Hindi kita susukuan. Hindi ko susukuan ang proyektong ito. Magtiwala ka lang sa akin. Bumaba ng sasakyan si Luningning nang walang paalam. Pumasok siya sa bahay, sinalubong ng nag-aalalang mukha ni Aling Ginhawa at dumiretso sa kwarto. Ngunit sa halip na humiga at umiyak, umupo siya sa gilid ng kama at muling binasa ang misteryosong text message. Hindi lahat ng nakita mo ay totoo. Isang bahagi ng kanyang pagod na pag-iisip ang gustong sabihin na isa lang itong masamang biro, isang panlilin lang. Ngunit ang isang maliit na bahagi, ang bahaging desperado, nang kumapit sa kahit anong pag-asa, ay nag-udyok sa kanya. Sino? At bakit? Samantala, pagbalik ni Lacan sa kanyang opisina, ipinatawag niya ang kanyang pinakamagaling na private investigator at ang kanyang legal team. I want you to dig into the Monte Carlo family's history. Utos niya. Everything. Financial records, all business permits, police records. I want to know about a fire that happened in their province around 60 years ago. At gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang aksidente na kinasangkutan ni Ignacio Montecarlo 10 taon na ang nakalipas. This is risky, sir, sabi ng kanyang abogado. We could be sued for libel. Mas malaking risk kung hahayaan nating manalo ang kasinungalingan, sagot ni Lacan. Tumingin siya sa board of directors na nag-aabang sa video call. At para sa kaalaman ng lahat, kung hindi susuportahan ng Magdiwang Foods ang investigasyong ito, gagawin ko ito sa sarili kong pangalan at sa sarili kong pera. The meeting is adjourned. Kinabukasan, habang abala ang team ni Lacan sa paghahalungkat ng mga lumang dokumento, nagpasya si Luningning. Nagpaalam siya kay Aling Ginhawa na mamamalengke lang siya. Ngunit sa halip, sumakay siya ng jeep patungo sa address na nasa text message. Ang lugar ay isang distrito ng mga luma at kinakalawang na bodega. Tahimik at medyo nakakatakot. Nahanap niya ang bodega na may numerong nakasulat sa mensahe. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Nanginginig ang mga kamay, marahan niya itong itinulak. Sa loob, wala siyang nakitang tao. Tanging mga lumang kahon at alikabok. Ngunit sa gitna ng sahig, may isang bagay na nakalagay. Isang maliit at itim na kahon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kaba sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Nang buksan niya ang kahon, ang laman nito ay hindi pera o alahas. Ang laman nito ay isang luma at basag na relo ng lalaki. Sa likod nito may nakaukit na initials, R-Deal, at sa ilalim ng relo may isang kopya ng isang lumang police report, isang hit-and-run case, ang biktima, isang Ricardo de Leon. Ang suspect, hindi natukoy. Ngunit ang petsa ng insidente ay eksakto sa petsang binanggit ni Doña Silvana. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagbigkas ni Doña Silvana ng dugong hindi mo malimutan. Hindi iyon para iligtas si Ignacio. Iyon ay para ikulong siya. Habang hawak ni Luningning ang ebidensya, sa opisina naman ni Lacan, isang sigaw ng tagumpay ang maririnig mula sa kanyang investigator. Got it, sir, sabi nito. Financial records, Don Ricardo Montecarlo. A month after the market fire, may isang malaking cash withdrawal mula sa kanyang personal na account. The amount is astronomical for that time. Walang record kung saan napunta. Pero isang linggo pagkatapos noon,
Inilabas niya ang kanyang bagong recipe at nag-apply ng loan para itayo ang kanyang unang restaurant. It's circumstantial, but it's a strong lead, sabi ng abogado. I have more, sabi pa ng investigator. The hit-and-run case involving Ignacio. The victim's family suddenly withdrew their complaint a week after the incident. On the same day they withdrew, a shell corporation owned by a subsidiary of Monte Carlo Foods bought their farmland for 10 times its market value. Ang lahat ng piraso ay naglalaglagan na sa tamang lugar. Ang pagnanakaw, ang pananahimik, ang blackmail. Tumunog ang telepono ni Lacan. Si Luningning ang nasa kabilang linya. Ang boses ay nanginginig ngunit may bagong lakas. Lacan, may hawak ako. Ako rin, Luningning, sagot ni Lacan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. I think it's time to cook up a storm. Nagsama ang kanilang mga ebidensya. Ang kwaderno, ang testimonya ni Aling Ginhawa, ang mga financial records, at ang relo na siyang susi sa kasalanan ni Ignacio. Mayroon na silang sapat na armas para sa huling laban. At habang pinaplano nila ang kanilang susunod na hakbang, isang balita ang biglang lumabas sa lahat ng news channels. Monte Carlo Foods magdaraos ng isang grand press conference bukas para ilunsad ang kanilang pinakabagong produkto, ang Monte Carlo's Pride Heritage Recipe, isang pagbabalik sa kanilang orihinal na pinagmulan. Nagkatinginan si Lacan at Luningning. Ang kanilang kalaban na mismo ang naglatag ng entablado para sa sarili nitong pagbagsak. Ito na ang pagkakataon nila. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga miyembro ng media, mga sikat na food blogger, at mga importanteng tao sa industriya. Ang entablado ay nagniningning, pinalamutian ng mga malalaking larawan ng kasaysayan ng Monte Carlo Foods. Sa gitna ng lahat, isang malaking banner ang nakasulat. Monte Carlo's Pride Heritage Recipe, ang lasang bumuo sa atin. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Silvana Montecarlo, bihis na bihis sa isang mamahaling pulang bestida, ang muka ay nagliliwanag sa tagumpay. Sa kanyang tabi, pilit na nakangiti si Ignacio. Para sa mundo, sila ang larawan ng isang matagumpay na pamilyang nagbabalik sa kanilang pinagmulan. For over 60 years, nagsimula si Doña Silvana, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at ipinapalabas sa malalaking speakers. Ang pangalang Monte Carlo ay naging simbolo ng kalidad at tradisyon. At ngayon, ipinagmamalaki naming ibalik sa inyo ang pinakasikretong yaman ng aming pamilya. Ang orihinal na recipe na nilikha mismo ng aking biyenan, si Don Ricardo Monte Carlo. Isang lasang ipinasa sa aming pamilya at mananatili sa aming pamilya. Itinaas niya ang isang magandang sisidlan na naglalaman ng bagong produkto. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ito na ang rurok ng tagumpay ni Doña Silvana. Ang tuluyang pag-angkin sa isang kasinungalingan at ang tuluyang pagbaon sa limot sa pangalan ni Luningning Alcaraz. At ngayon, para patunayan na ang lasang ito ay biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Ang lahat ng ingay ay huminto. Ang lahat ng mga ulo ay napalingon. Ang palakpakan ay namatay. Dahan-dahang naglakad papasok si Luningning. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit. Isang simpleng bestida lang, walang alahas. Ngunit ang kanyang paglakad ay may bigat at dignidad. Sa kanyang tabi, si Lacan Magdiwang, na ang presensya ay nagbibigay ng tahimik na suporta at kapangyarihan. At sa likod nila, si Aling Ginhawa, ang buhay na saksi ng nakaraan. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsimula. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba yan yung sa food poisoning issue? At kasama niya si Lacan Magdiwang, si Doña Silvana, na kanina'y nasa alapaap, ay biglang bumagsak sa lupa.
Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napahigpit ang hawak niya sa mikropono. "Gwardiya, ilabas niyo ang mga taong yan. They are trespassing." Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardiya, nagsalita si Lakan. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Lahat ng miyembro ng media ay may karapatang manatili. At ang ginang na ito, sabi niya, itinuon ang atensyon kay Luningning, ay may mas malaking karapatan na magsalita kaysa kahit kanino sa silid na ito. Naglakad si Luningning patungo sa harap, hindi sa entablado, kundi sa isang podium na inihanda na pala ng mga tauhan ni Lakan sa gilid. Ang lahat ng mata at kamera ay nakatutok na ngayon sa kanya. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Simula niya, ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. "Ang pangalan ko po ay Luningning Alcaraz. Ako po ang apo, sa tuhod ni Consuelo Cela Alcaraz." Ipinakita niya sa malaking screen sa likod niya ang isang luma at kupas na litrato ng isang babae, si Apong Cela, at ang Monte Carlo Pride Heritage Recipe na ipinagmamalaki nila ngayon. Sabi ni Luningning, ang boses ay tumataas na, ay hindi sa kanila. Ito ay ang kalderetang puso. Ito ay ang pamana na ninakaw nila mula sa aking lola. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong ballroom. "Isang kasinungalingan," sigaw ni Doña Silvana mula sa entablado. Isa siyang desperadang manloloko. "Totoo ba, Doña Silvana?" tanong ni Luningning. Tinititigan ito ng diretso. Pagkatapos, isa-isang lumabas sa screen ang mga ebidensyang inihanda ni Lakan. Ang kopya ng lumang kwaderno, ang bank record ng malaking cash withdrawal ni Don Ricardo Montecarlo, ang mga testimonya ng mga matatanda sa kanilang probinsya na nagpapatunay na kay Apong Cela ang orihinal na recipe. Nanigas si Doña Silvana sa kanyang kinatatayuan. Hindi lang po pagnanakaw ng recipe ang kasalanan ng pamilyang ito. Pagpapatuloy ni Luningning, sila rin ay mahusay sa pagtatago ng mga mas madidilim na sikreto. Tumingin siya ngayon kay Ignacio na nakayuko at nanginginig sa entablado. 10 taon na ang nakalipas, sabi ni Luningning. Ang boses ay puno ng pighati. Isang aksidente ang naganap. Isang lalaki, si Ricardo de Leon, ang nasawi sa isang hit and run. Ang kaso ay hindi nalutas. Sa screen, ipinakita ang litrato ng basag na relo at ang police report. Ngunit ang pamilya ng biktima ay biglang nanahimik dahil binili ng mga Monte Carlo ang kanilang katahimikan at ginamit ni Doña Silvana ang sikretong ito para kontrolin at gawing sunod-sunuran ang kanyang sariling anak. "Tama na!" Isang basag na sigaw ang bumasag sa lahat. Si Ignacio, tumayo siyang nanginginig. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa daan-daang taong nakatingin sa kanya, at sa huli, kay Luningning. Totoo. Hikbi niya. Totoo. Ang lahat ng sinabi niya. Ako ang may kasalanan sa aksidente. At ang recipe? Alam kong hindi iyon sa amin. Patawarin niyo ako. Luningning. Patawad. Ang pag-amin na yon ay ang huling pako sa kabaong ng imperyo ng Monte Carlo. Gumuho ang mundo ni Doña Silvana. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga kasinungalingan. Lahat ay gumuho sa harap ng milyon-milyong taong nanonood. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga reporter ay nagkakagulo, bumaba si Luningning sa podium. Nilapitan siya ni Lakan. Walang salita. Hinawakan ng ni Lakan ang kanyang kamay, isang haplos na nagsasabi ng lahat, paghanga, respeto, at simula ng isang bagong damdamin. Ang huling paghuhukom ay tapos na. Ang katarungan, kahit gaano katagal, ay naibigay na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maliit at tahimik na kusina diwa ay isa na ngayong kilala at laging puno na restaurant. Pinalaki ang espasyo, dinagdagan ng mga mesa,
at pinalamutian ng mga katutubong disenyo. Ngunit sa kabila ng pagbabago, nandoon pa rin ang puso at kaluluwa na unang nakita ni Lakan. Ang simpleng karatulang kahoy na gawa mismo ni Luningning ay nakasabit pa rin sa isang espesyal na lugar sa pader. Mula sa kusina, pinapanood ni Luningning ang kanyang mga customer. Ang bawat ngiti ng kasiyahan, ang bawat subo ng kanyang kalderetang puso ay isang tugon sa kanyang mga panalangin. Ang kusina diwa, sa tulong ng Magdiwang Foods, ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang testamento ng kanyang pagbangon. Ang pamilyang Monte Carlo ay naglaho na sa mata ng publiko. Ang kanilang kumpanya ay bumagsak at nahaharap sila sa samot-saring kaso. Si Doña Silvana ay namumuhay ng malayo sa mata ng tao habang si Ignacio ay tinanggap ang parusa sa kanyang mga kasalanan. Isang hapon, habang abala sa pagsusuri ng inventaryo, nakatanggap si Luningning ng isang tawag. Si Ignacio, pagkatapos ng ilang buwang pananahimik, humiling ito na magkita sila. Sa huling pagkakataon, bago ito tuluyang harapin ang kanyang kinabukasan. Nagkita sila sa isang parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Malaki ang ipinagbago ni Ignacio. Wala na ang ere ng isang Monte Carlo. Ang natira ay isang lalaking simple, payat, at may bakas ng malalim na pagsisisi sa kanyang mga mata. "Salamat sa pagdating mo," sabi nito, hindi makatingin ng diretso. "Kumusta ka?" Mahinahong tanong ni Luningning. Wala nang galit sa kanyang puso. Tanging awa at isang pakiramdam ng paglaya. "Heto, tinatanggap ang lahat," sagot ni Ignacio. "Gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo, Ning. Sa lahat-lahat." Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Naging duwag ako. Naging makasarili. "Alam ko," simpleng sagot ni Luningning. "Hindi ako humihingi na patawarin mo ako." Pagpapatuloy nito, "Dahil alam kong hindi sapat. Gusto ko lang malaman mo na sa bawat araw na darating, pagsisikapan kong maging isang mas mabuting tao. Para sa sarili ko. At para balang araw, maging karapat-dapat ako sa tawag na ama ng mga anak natin." Sa unang pagkakataon, tinitigan siya ni Luningning ng diretso sa mata at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting hindi mapait, kundi mapagpalaya. "Simulan mo sa pagpapatawad sa sarili mo, Ignacio," sabi niya. "Doon nagsisimula ang lahat. Maging mabuti ka." Tumayo na si Luningning. "Paalam, Ignacio." "Paalam, Luningning," sagot nito. Habang naglalakad palayo si Luningning, naramdaman niya ang huling hibla ng nakaraan na tuluyan ng naputol. Malaya na siya. Pagbalik niya sa kusina diwa, ang sumalubong sa kanya ay isang tanawing nagpuno ng init sa kanyang puso. Sa maliit na hardin sa likod ng restaurant, naghahabulan sina Pawid at Alitap. At ang humahabol sa kanila, tumatawa na parang isang bata, ay si Lakan. "Dadating na ang halimaw!" Sigaw ni Lakan habang kinikiliti ang dalawang bata na sabay na bumagsak sa damuhan sa kakatawa. Napangiti si Luningning. Sa loob ng 6 na buwan, hindi lang siya naging business partner ni Lakan. Naging kaibigan ito, naging sandalan, at dahan-dahan, naging parte ng kanyang pamilya. Pumasok siya sa kusina, ang kanyang santuwaryo. Nagsimula siyang maghanda, hindi para sa mga customer, kundi para sa kanyang pamilya. Isang espesyal na luto ng kalderetang puso. Habang abala siya sa paghahalo, naramdaman niya ang 2 braso na marahang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Lakan. "Mukhang masaya ang mga bata," sabi ni Luningning, nakangiti. "Masaya sila dahil masaya ka," bulong ni Lakan malapit sa kanyang tainga. "At masaya ako dahil sa'yo." Natahimik si Luningning. Ipinatong ni Lakan ang kanyang baba sa balikat niya habang pareho nilang pinapanood ang kumukulong kaldereta. Noong una kitang makilala,
Luningning, ang habol ko lang ay ang recipe mo. Pag-amin ni Lakan, pero habang nakikilala kita, habang nakikita ko ang tapang mo, ang puso mo, hindi na ang lasa ng luto mo ang hinahanap ko. Humarap si Luningning sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ikaw na ang hinahanap ko, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hinawakan niya ang pisngi ni Luningning. You are my home, Ning. Ikaw ang diwa ng buhay ko. At sa ilalim ng mainit na ilaw ng kanyang kusina, sa gitna ng amoy ng pagkaing sumisimbolo sa kanyang lakas, tinugon ni Luningning ang pag-ibig na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Isang halik na nagsasara sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbubukas sa isang pangakong puno ng pag-asa. Kinagabihan, sa isang mesang para sa apat, sabay-sabay silang kumakain. Si Luningning, si Lakan, at ang kambal. Sa gitna ng kanilang mesa, isang mangkok ng kalderetang puso. Hindi na ito isang simbolo ng ninakaw na pamana o isang sandata para sa katarungan. Ito na ngayon ay simbolo ng isang bagong pamilya. Isang simbolo ng pag-ibig na niluto sa init ng pagsubok at inihain ng may walang katapusang pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Luningning. Isang kwento ng pusong dinurog, ngunit muling nabuo. At isang patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa abo at gamitin ang sariling liwanag upang muling magningning. Ang aral ng kwentong ito ay simple. Huwag hayaang tukuyin ng iyong nakaraan ang iyong kinabukasan. Bawat isa sa atin ay may sariling kusina diwa, isang lugar sa ating puso kung saan gamit ang tamang sangkap ng katatagan, pag-asa at pagmamahal, kaya nating lutuin ang pinakamatamis na tagumpay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa aming paglalakbay. Kung mayroon kayong mga kwentong nais marinig o mga aral na nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.